Good morning, guys! Today is November 29, Wednesday. Ano oras na? 8:39? 8:39 ng umaga. Yan. So, kasama ko si Butch ngayong araw na to na kagala ulit. Okay. So, ang itinerary namin for today is meron akong nakita sa marketplace na nagbebenta ng pillows. May 6 pieces daw siya na pillows. Hilton brand. So, pang hotel. Yung pillows niya, may 6 pieces. Pero, kukunin namin yung 4. Tig $15 sila per piece. And the reason was, bakit hindi kami bumili sa mga shops dito. Teka, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng nabili namin sa The Warehouse yata or Mega store dito sa New Zealand. Pakita ko. Ayan, guys. As in, wala siyang laman. Like, literal na, dahil, ayan, ganyan lang siya. Hollow. Yung cotton na nasa loob. Lumalabas talaga siya dito sa case niya. Yun. Itong mga to, napaka-uncomfortable gamitin kasi so hollow. Oh. May nakita kami nung kasama namin yung mga kaibigan namin. Pero dalawa lang ang nabili namin. See? Super stable ng unan. Malambot siya pero full yung nasa loob niya. Di ko alam kung anong brand nito. Nabili namin siya sa Harvey Norman na shop dito sa may Auckland. And yun, comfortable yung pillow na yun. So, hindi namin alam kung saan bibili ng maayos na pillows dito sa Auckland. Dami na naming napuntahan na shops pero ganyan. Pare-parehas yung mga pillows, walang laman. Pero yung nabili namin dun sa shop na yun, nung kasama namin yung kaibigan namin, yun sa Harvey Norman nga. Naka-sale na sila noon and the price was $39 per pillow. So, ayoko namang gumastos ng ganun kalaki para sa yung additional pillows. So, yun yung mga bata. Actually, hollow din yung gamit nila. And, nagkamali pa kami kamo ng bili ng pillows ng mga bata kasi ang nabili namin na pillows pang sofa, yung maliliit na pillows ba. So, ang ginawa namin, tigda 2 piraso per pillowcase para magmukhang normal na pillow talaga yung gamit nila. So, ayun. Okay naman sila, hindi naman sila nagre-reklamo. Tigda 2 pillows yung mga bata. And usually, hindi naman kasi nila ginagamit yung 2 pillows kasi malikot matulog yung 2 bagets na yon. Usually, makita mo sila pag habang tulog sila, iba-iba na yung pwesto nila sa kama. Minsan nandun sa opposite side na ng kama or baligtad na yung pwesto nila sa pagtulog. Tapos, tinatanggal nila yung comforter nila. Ganun sila, sobrang likot. Tapos yung mga pillows nila, even nung nasa Abu Dhabi kami, ganun din sila, sobrang likot nilang matulog. Yun. So far, okay naman sila. Umalis na yung mga bata kanina, 8:15 yung alis ng mga bata dito sa bahay. Ano ba? May play yung mga bata. Although, dahil nga late enrollees na yung mga bagets namin, hindi sila nakasama dun sa program na play para sa mga estudyante. So, although kasama pa rin naman sila in the sense na hindi sila main cast. So, parang musical play siya ng Peter Pan sa school nila. Tapos, dun lang sila sa may audience pero kumakanta daw sila. So, yun. Hindi na kami nagpunta kasi nga ang sabi ni Lucas, maski huwag na daw kasi hindi naman sila kasama sa main casting. So, ayun.
Sasama ko kayo kung saan kami pupunta. Ang itinerary today is that hahanapin namin muna yung plan namin na tawag dito na TV stand. Gusto naming maghanap ng TV stand habang may time pa kasi hindi pa naman ako pumapasok. Ang pasok ko is on December 11, so marami pang time. So, maghahanap tayo ngayon ng TV stand. Tapos, pag may nakita tayong nakasale na TV, bibilin na rin natin. So, ayun lang guys. We'll see you around. Ayan guys, si husband busy. Kasi may deadline sila sa project nila sa programming. Kaya yan. Sabi ko nga, yung kursong kinuha niya, panghenyo. Ako, hindi ako pwede sa ganyan. Ang alam ko lang, mag-makeup. Yan guys, papunta na kami dun sa pagpipick upan namin ng pillows. Now, papunta naman kami dun sa isang thrift shop. In 300 meters, turn right. Para try nating makapaghanap ng TV stand. Ayan. So, it's now 9:43 ng umaga. Doon sa pinuntahan namin guys, ang ganda ng village nila. Subdivision, parang subdivision siya. Tapos, Right on Brigham Creek Road. Townhouses sila, pero iba-ibang sizes sila. Meron yung medyo maliit. Siguro nasa 40 square meter lang yung mga yun. Tapos yung iba naman, medyo 300 malaki. meters. At the roundabout, take the first exit on Brigham Creek Road. Ayan. The weather is gloomy. Ayan, sana wag umulan. Pero parang At the uulan. roundabout, take the first exit on Brigham Creek Road. Then at the roundabout, take the first exit on entry, State Highway 18 Motorway West Waitakere. Ayan, kakasabi ko pa lang parang uulan. Biglang umaraw. Ayan. Ang ganda ng sky. At the roundabout, take the first exit on entry, State Highway 18 Motorway West Waitakere. So yung mga daan dito guys, dito sa New Zealand, curvy, tapos uphill, up and down, mga ganon. So, now you know the reasons kung bakit mababa ang speed dito sa 2.1 New Zealand. kilometers. Exit to exit 11, Hobsonville Road. That is for safety purposes. Kasi kung mabilis yung patakbo mo, ma-accident yung mga kotse. You see guys, yung mga sasakyan, paakyat na naman. Ayan dito. Kasi nga, ang New Zealand is bundok. So, nung nasa UAE kami, yung speed doon, from 120, 140, may 160 pa, ganyan. Kasi nga, flat lang yung roads sa UAE, kaya mabilis ang speed doon. Unlike dito sa New Zealand, mababa ang speed kasi Exit left. for ano yun, for safety purpose. Curvy yung mga daan, tas uphill, ganyan. Sabi nga ni Butch, minsan daw parang pag paakyat yung road, minsan ano siya,
kanina lang, few minutes ago. Nung bumaba kami ng kotse para pick up yung mga pillows. Ang lamig. Naka-sweater na ako. Ang lamig pa rin. Tapos in a matter of few minutes, ito. Actually, bago uminit. Parang uulan muna yung panahon. Gloomy weather. Tapos ito, after few minutes ulit. Yan. Ang init. On Urban Route 32 Hobsonville Road. Hindi pa namin napapatint yung kotse. Pero siguro 700 meters. At the roundabout, take the first exit on Urban Route 23 Donbuck Road. siguro saka na. Hindi naman yun urgent. Hey guys, ito na yung mga nabili natin. Hindi ko alam kung saan niya binili itong mga to. Pero may brand na Hilton Hotel. Okay. So, brand new yung mga pillow, guys. Finally, magiging masarap na yung pagtulog namin. Yan. Ito yung brand niya, guys. Dapat sila, tig $15. Guys, nabili ko lang to ng $10. So, tinisa natin siya ng alcohol. Kuha ko siya sa op shop. Yan. Taran! Eto na siya, guys. Okay, ilalagay ko siya dun sa may bedside ko para may patungan ako ng cellphone ko pag natutulog. Hey guys, saktong-sakto lang. Ito kasi yung kay husband. Yung kay husband, meron siyang side table. So, wala nang space dito sa kabila. Maliit na maliit lang yung space dito. So, sakto lang yung nabili ko para
patungan ko ng phone pag matutulog ako. Kasi 'di ba, sabi nga nila, pangit daw yung natutulog ka na nasa may pillow mo yung or tabi mo sa pagtulog yung phone mo. So usually pag natutulog, dito ko lang nilalagay yung phone ko dito sa may carpet sa floor. So yan, at least finally may drawer na ako. Ako guys, yung pinaggamitan namin ng pillow ni Butch. Ayan, nilagay ko 2 pieces ng pillow kada isang plastic. Ito lang yung part na plastic, pero yung sa kabila di ko alam kung anong, hindi naman siya cloth, pero ayun, ang gagawin ko, ito yung extra pillow para sa mga bagets. Tig-isa sila ni Sam. Ayan. Alam ko guys, hindi pa ako nakakapag house tour, pero ayan, bigyan ko kayo ng sneak peek sa room ni Sam. Ayan. Yan yung mga pang labas na damit niya. Yan, 6 drawers na pink. Tapos, ito yung cabinet niya. Actually, kinombine namin dito yung uniform ni Sam plus yung some of the t-shirts ni Butch ng daddy nila. So, ito yung bed nila. Ito yung bed ni Sam, I mean. Yan. Tapos may electric fan siya dyan na maliit. May study table siyang cute. Tapos ito guys, galing ko rin ito ng ukay. Nakuha siya ng $6 yata or $4. Tapos yung lampshade. The reason guys na andito yung cross kasi ni-request talaga yan ni Sam para daw mahimbing yung tulog niya. And baka nagtataka kayo guys, bakit walang bed frame yung mga kids. Okay. Kasi guys, eto kung makikita nyo, yung binili na namin na mattress sa mga bata is yung medyo mahal na. Tapos yung medyo makapal. So, para komportable yung mga bata. And, bakit walang frame? Kasi guys, as I mentioned in my previous vlogs, 4-bedroom yung bahay. Okay? We didn't expect na 4-bedroom yung bahay. And okay. So guys, ang hinanap talaga naming bahay initially was 1 bedroom or 2 bedrooms lang talaga. Kasi nga, syempre, nag-start pa lang kami dito sa New Zealand. So, yun lang talagang hanap namin. Kaya lang, wala talaga kaming nahanap na na-approve kami ng 1 bedroom or 2 bedrooms. Please try to watch yung mga vlogs namin para malaman ninyo kung bakit. At yun, nahirapan kami talaga. Nag-struggle kaming makahanap ng bahay dito sa New Zealand at first. So, nung nakahanap na kami, itong bahay, nung tinignan namin siya, it's 3 bedroom talaga. So, kinuha namin siya as 3 bedroom villa. And then, all of a sudden, later on na lang namin siya napansin na 4 pala yung bedrooms. So, ang sabi ng property manager, the reason was considered as 3 bedrooms lang ang bahay kasi yung 2 rooms is magkadugtong. So, 4 yung rooms, pero yung isa na naka-extend dun sa room namin ni Butch, ginawa na lang namin siyang walk-in closet. So, yun, yung 2 bedrooms, tig-isa naman si Sam at saka si Lucas. And then, like, if in the future, kunyari, after 1 year, just in case lang after 1 year or 2 years ng tenancy namin dito sa bahay, if we decide na lumipat man kami ng bahay, let's say 2 bedroom lang ang lipatan namin, so hindi na kami magdi-dispose pa ng bed frame para sa mga bata. Diba? So, yun, and besides, kasi ito guys, yung carpet na to is bagong install lang siya. Bago kami lumipat, ayan, pina-installan siya talaga ng bagong carpet. So, malinis yan guys. Tapos, ayun nga, dahil malikot din matulog ang mga bata, mas ideal sa age nila na, yun nga, medyo mataas na lang na mattress. Tapos, ayan, hindi na namin sila binilhan ng bed frame. Currently, nagamit ng mga kidlets. Ang mga bagets. Ayan. Nung binili namin to guys,
hindi namin napansin na pang cushion, na pang ano pala sila, sofa cushion pala sila. So ayan, tiga-apat silang ganito ni Sam. So yun yung parang pillows nila. So, yung pinagamitan namin ni Butch na pillows, tignan nyo kung gaano kahalo guys. Tignan nyo yung cotton. So, yan. 2 pillows ito. Tapos, nilagay namin dun sa zip bag ng Hilton. Nagaling dun sa seller. Ayan. I wonder saan kaya saan kaya binili ng, or saan kaya galing ng seller. Itong mga to. Ayan. Siguro may pabrika sila ng paggawaan ng unan. Hindi naman. Yan. So, let's see. Yes. So, ito guys, bibilhan ko siya ng case in the future, pero hindi ko alam. Even ito. Hello din guys eh. Ewan ko ba dito? O baka hindi lang namin alam kung saan bibili ng matinong pillows. Kaya ganon. Possible. Ito naman ang room ni Lucas. Again, wala siyang bed frame, pero yung binili naming mattress sa mga bata is may magandang brand na. So, yan. No need na ng bed frame kasi very comfortable, very comfy yung mattress nila. So, binilhan namin siya, lalagyan ng mga gadgets niya. Yan, yung ottoman na yan. Foldable yun, guys. Galing namin ng warehouse. Tapos ito, may sariling electric fan na maliit si Lucas. Yung computer, it's a used computer na in-order namin dito. Tapos pinick up ni Butch. Tapos, yan, magkakasama na yon yung screen, tsaka yung tawag dito, yung CPU. Pero itong tawag dito, yung keyboard guys and yung mouse, galing ng Abu Dhabi yan, dala-dala namin. So, tapos, yan yung lalagyan ng underwear ni Lucas. And, ito yung cabinet naman niya. Okay, so, ito guys, nabili namin ang computer chair niya is sa Okay. It's $10. Pero ito, nabili namin yung computer table niya sa warehouse yata guys, if I'm not mistaken. So, around $150 siya. Tapos, yung computer niya, I think $700. Confirm ko ulit kay Butch mamaya. I think ganun nga yung presyo ng, pero used yun guys, used computer na yun. Okay, so, ito lang yung bedroom ni Lucas. Yan. Again, bago lang yung carpet, bagong install siya. So, there's nothing to worry about regarding hygiene. Yan. And besides, sobrang lamig dito, guys. Sobrang lamig. Yan natin. Ito yung bintana ni Lucas. Yan. Puro flowers katabi niya. Yan. Okay. May glass. Tapos may screen para walang makapasok na insects. I'm sure matutuwa si Lucas kasi malaki itong pillow na to. Although again, yung mga bagets is hindi naman masela. Kumain kami guys kanina sa Chinese restaurant. Masarap naman siya. And to be honest, mas mura nga siya compare sa food sa Abu Dhabi eh. For me kung i-compare namin siya. So anyway, ito na yung pinagamitan ng cushion ni Lucas. So store ko muna sila. Ipakita ko sa inyo guys kung ano yung mga napamili ko sa Okay. May mga nabili pa akong items. I'll show it to you guys. Sorry oily face na ako. So, $2 yung takip.
$12 ito. Medyo makapal kasi siya. So, okay lang naman. So, kasi wala kaming malaking lutuan ng soup. Ayan. Or, malaking lutuan na kaserola. Makapal siya, guys. I think sulit naman. Maski second hand siya. And maski $14 siya. Ito, isa siya sa vintage na nabili ko na Chinaware. It's $2 lang. Ayan. Maayos na maayos pa. And yaran! Ito yung mga gusto kong binibili, guys, na vase or vase dito sa Ukay, New Zealand. Ayan. Nakuha ko to ng yaran! $4 lang. Ayan. Ang ganda, diba? Gustong-gusto ko itong mga to, guys. Ayan. See kung gaano siya katagal na. It's so old. So, vintage. At ito, $2 ko rin siyang nakuha. Yan. Gusto ko siyang i-display, not for lalagyan ng chuchu. Yung iba siguro lalagyan to ng condiments or tea or maybe sugar. Pero ako mas gusto ko siyang i-display, guys. Ganun yung bet ko. Papakita ko. Lilinisan ko lang. Sasanitize ko sila. I-alcohol ko sila. Tapos, i-display ko. Pakita ko sa inyo kung anong hitsura. Dun sa divider. Kung anong hitsura nila. Okay? Ayan, guys. 2 beses ko siyang sinabon. And, binanlawan ng mainit na tubig. Yan. So, malas na lang kung may nakaligtas pa na germs dyan o bacteria. Okay? So, malinis na siya. Same thing dun sa binili natin na bowl. Ganun din ang gagawin natin. So, ang ginagawa ko, guys, kapag hindi naman ganito na gagamitin for food purposes, yan. Ang gagawin ko, spray ko siya ng antibacterial cleaner. Yun yung ipang-wipe ko para ma-disinfect. Hindi ko naman kasi sila hindi namin sila gagamitin for food purposes. I-display ko lang sila. Sorry, guys, kasi yung mga nails ko, ang bilis maglaho ng nail polish kasi nga, syempre, kung nasa bahay ka, laging naglilinis, naghuhugas, nagluluto, ayan. Mabilis mawala yung nail polish mo. Ayan. Actually, guys, pwede nyo naman silang gamitin. Or, like ito, pwede siyang gamitin, lalagyan ng tea. Pero, kasi lahat ng condiments namin nakatago dyan sa my pantry. So, I don't think there is a need na lagyan ko pa siya ng magandang container. Ito, guys, gustong-gusto kong nakakakita ng vintage na vase. Kasi, feeling ko, pag nakakakita ako ng vintage items, curious ako dun sa buhay or dun sa life ng original owner. How she or he lived his life. Anong buhay niya? Masaya ba? Colorful ba yung buhay? Ganun ba? Puno ba yan ng memories? Ayan. So, not only that, guys. Not only that, yung nabili ko sa Okay. Pakita ko lang sa inyo. Like, itong vase na to, nabili ko siya. I think $10 yata to. Pero malaki kasi ito. And, ayan. Para may lalagyan ako ng flowers. So, tignan nyo, guys, ang flowers dito. This is already 2 weeks na. Tignan nyo yung na-dry lang na parts. Diba? Sa Abu Dhabi, pag naglagay ka ng flowers, in 3 days lang na, guys. Patay na. Dito kahit wala akong green thumb, ayan. So far, hindi naman namamatay ang mga halaman dito. So, siguro, mahabang pasensya sa akin ng mga halaman dito. Kaya, buhay pa rin naman sila sa awa ni Lord.
So, ito na yun guys. Ito yung mga nakuha ko sa ukay. Itong vase na to. Namo, ang ganda oh. Ito yung ngayon. Ito yung ngayon rin. And yung vase na to, nakuha ko rin siya sa ukay. Yung divider na to guys, naka-install na to nung pagkakuha namin sa bahay. Yan. Ito yung mga collection ko ng books. Yung mga mahilig dyan sa books. Guys, alam mo, nung kinuha ko to sa ukay, binigay siya sa akin for free. Imbes na bayaran ko siya. Binigay lang siya sa akin for free. Yan. So, yung favorite photo ko with Sam. Yan. And, yeah. Eto guys, maganda rin to. Galing din siya ng thrift shop. So, yan. Tignan nyo yung flowers. As you can see, yan. Yung flowers na to, ano na to, 1.5 weeks. Yan. Pating leaves. Fresh pa rin guys, hanggang ngayon. Yan. Kasi maganda yung weather dito sa Auckland or New Zealand. Ito naman guys, galing din yan sa thrift shop. I think I got this for around $6. Ganda kasi niya, very calming yung nasa painting niya. I think hindi ito painting. It's a photo, tapos nilagyan lang siya ng frame. Ito galing din siya ng ukay. Yan. So guys, the reason why yung mga items na binibili namin is maayos pa. So that for long-term basis yung purpose nun. It's not for temporary use. Like for instance, yung mga appliances na binili namin are all brand new. Kasi ang purpose namin is for them to be on long-term basis, not for 1 year, 2 year, 3 years. No, we want to max up kung hanggang saan ang pwedeng kumbaga, usage ng isang product. Like for instance, maski mahal yung washing machine na bago, we opted to buy a brand new kasi gamit na gamit siya sa amin, especially may mga kids kami. And yung ayaw naman namin, like in the middle of the week, biglang masisira yung washing machine mo, is even if merong warranty, hassle kasi yun pag nasiraan ka ng appliance, tapos isisend mo siya for repairs. Diba? Yung maabala ka pa, mag-aantay ka, ma-stress ka, ayoko nang ganun. So, in fact, yung washing machine nga, kinuhanan pa namin siya ng extended warranty. And if in case magka-problema man yung engine niya, or yung mismong machine, pwede namin siyang ipa-under warranty repairs. Kasi, ganun din naman, kung bumili ka ng second hand, malaki yung chances na masisira agad yung product. And, yun, abala siya, plus gastos ulit. Kasi, syempre, usually, yung mga second hand na yan, kung may warranty man yung mga yan, like 3 months, yan, after nyan, wala na. So, gastos plus abala. So, yun yung reason, kaya yung binili namin, 98% of our appliances, talagang brand new. And, yung mga furnitures naman, yung sofa, natatakot kasi kami na baka mamaya yung mabili namin, may surot, yung ganyan. So, syempre natatakot kami na, alam mo yun, yung, may allergy kasi ako sa surot. Na-experience na namin yun before, during our early days in Abu Dhabi, nung wala pa kaming sariling bahay. And, yun, 1 year akong nagdusa guys, sa mga sugat at teklat dahil sa allergy ko sa surot, yung bite ng surot. Nagkaka-allergy ako. So, ayun guys. Pero meron naman din na mabibili dito na mga second hand na appliance or furnitures na maayos pa. So, yan guys. Magre-relax muna ako habang makikinig ako, manonood ako ng Energy FM. At yung gustong-gusto kong pinapanood every time na nagre-relax ako. So, time check guys is
2:35, sorry. Yan. So, malapit nang umuwi ang mga bagets natin. Thank you for watching, guys, and I'll see you again soon. Bye!